Nako, 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 nako. Mukhang hindi magandang tignan. Asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML, Mel Robles, ay sabi Pangako sa akin? Binudol ata si Yorme dito. Kailangan, by the end of the year, masabit na natin by the end. Katabi pa si Robles at saka si Yorme. Tingnan nyo si Robles. Ngumingiwi. Tingnan nyo. Kailangan, by the end of the year, masabit na natin by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil tinawag yung mga city government or local government units, mayors. Ayan, tinawag po sila. Andyan nga si Yorme. Ayan o. Yun na nga. Para daw mabigyan ng PTV. Ayan. Patient Transport Vehicle. Nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Ito nagkataon lang na this is a release for most of Luzon, but we will continue. Parang hindi masaya si Yorme. Tingnan nga natin. Yorme, ba't di ka masaya? But we will tingnan mo. This is a release for most of Luzon. Hindi masaya. But we will continue to do this and release for most of Luzon. But we will continue. Na-scam ka, no, Yorme? This is a release for most of Luzon. Na-scam, tingnan mo, hindi. Lumilipad yung isip niya. Sabi niya siguro, langya. Napunta ako dito, mukhang napasubo ako dito. Sabi niya siguro. Ang ginagawa ko dito, wala naman palang ibibigay sa akin. Gusto lang atang gamitin ako na, uy, magkasama si Yorme at saka si Marcos Jr. Feeling ko ginamit lang si Yorme dito. This is a release for wala namang binigay sa kanyang PTV. Si Yorme, malungkot si Yorme. Kasi gusto niyang mag-walk out pero wala siyang magagawa kasi nandyan na. Bakit ko sinasabi? Tingnan ninyo. Mamimigay daw itong si Marcos Jr. Ayan, Marcos distributes patient transport vehicles to Luzon province. Ang problema, bakit nandyan si Yorme pero wala namang ibibigay sa kanya? Anong function ni Yorme dyan? The breakdown is as follows. Ang bibigyan, Region 1, 30. Region 2, 72. Region 3, 99. Region 4A, 27. Region 4. Wala namang NCR dyan. Region 5, 64. Cordillera Administrative Region, 35. Pero, wala sa Manila. So, anong ginagawa ni Yorme dyan? But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang, but minamanubla natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kabahay. Ito po ang single biggest ambulance distribution in one day. Madala nagsalita yung mga mayor. Ang bayan naming Cagayan ay 3 hours away from Lucena at 2 hours yan sa bayan ng Malbar. Maraming salamat po at makalaking tulong ito sa mabilis na pamamaraan para madala natin ng mga may sakit na aming kababayan. So, nakita ninyo, nandyan si Yorme. Yan. Nandyan po si Yorme. Release for most of Luzon,
Tingin ko ano 'no, kasi hindi alam niyo nung una kong nakita sabi ko parang hindi magandang tignan, Si Yorme at saka si Marcos Jr. magkasama. Pero nung nakita ko na wala din naman palang ibinigay kay Yorme sa mga patient transport vehicle na yan, abay anong ginagawa niya diyan? Siguro tinawag siya diyan para lang maka-photo op para sabihin na, okey sila. Pero siyempre nakita natin kung paano naging naghimuran itong si Lacuna at saka si Marcos Jr. Destroying the city of Manila. Nag-iwan ng mga bilyong-bilyong utang sa Manila, ay kawawa naman si Yorme na pumalit. Inangkin yung mga proyekto ni Yorme sa Maynila. Tapos, susunod si Yorme na kawawa. Tapos tinawag siya dyan. Hindi ko alam kung bakit nandyan si Yorme. Pero nandyan siya, wala naman ibibigay sa kanyang mga patient transport vehicle. So anong ginagawa niya dyan? Kaya nga nakita niyo mukha ni Yorme. I-zoom natin. Tingnan niyo naman yung mukha ni Yorme dyan. But Masaya ba siya dyan? Tingnan nyo. Hindi siya masaya. Taliwas doon kay PRRD kung si PRRD pumunta sa Maynila. Natutuwa at tawang-tawa pa si Yorme. Pero tingnan, Yorme. Pwede ba ulitin mo yung paniningil mo kay Marcos Jr. doon sa 203 billion estate tax na utang nila? Hindi maganda. Nung nakita ko to, sabi ko, hindi. Kasi si Yorme, working public servant. Talagang hands-on yan na nagtatrabaho. Regardless. Alam mo yun, hindi niya kailangan gumamit ng mga tao for PR move. Kasi siya mismo nagtatrabaho. Pero itong si Marcos Jr., para mapatabi si Yorme kay Marcos Jr., abay mababahiran ng dumi si Yorme dito. Kaya hindi ko alam kung anong dito. Baka pwedeng kunan natin ng paliwanag si Yorme kung bakit siya nandyan.